seguridad. At ilang taon na itong problema, ang mga POGOs, mula pa ng panahon ni Duterte, ang dami-daming masasamang epektong dinulot, napako yung mga pangako nung simula na na-excite ang iba na magdudulot daw ng economic gains. Di naman nangyari yun. Ang laking utang sa buwis, tas yun na nga, ang daming masamang epekto sa ating mga komunidad at posible sa ating bayan. At kung hindi natin ito tutugunan ngayon, decisively, mananatiling at magiging mas malaki pang problema ito sa mga susunod na taon. Hindi pa rin hindi pa rin mas kumlaro yung identity niya kahit sa executive session. So kung ano yung hirap niya pagkatapos nung nakaraang hearing na sabi niya linisin ang kanyang pangalan, hindi po nabawasan yan. Baka pa nga nadagdagan. Dapat mula sa simula, naging mas mahusay na resource person siya at hindi lalong nagdagdag ng mga tanong tungkol sa kanyang sarili. And I heard may sinabit ho siyang letter ngayon sa inyo, ma'am. Buti pa kayo na basa nyo na. Natanggap pa lang yata sa opisina ko, hindi ko pa nga nababasa. May excited yata sa kampo niya na iparating sa inyo. Okay. Ko po talaga bilang chair na tulad nung ipinanawagan ko na ilang beses kay Presidente na iba na ang POGO, patigilin na ito, palabasin, paalisin na sila sa ating bayan. Na-raise din yung ganyang panawagan sa executive session at nasabi po namin directly sa NSC bilang sila yung council o body sa loob ng gobyerno natin na pinaka-concerned sa usaping national security. Ma'am, the mere fact na hindi nyo nga pwedeng ibulgar dahil executive session, pero masasabi ba natin na mabibigat yung mga informations na na-share sa inyo ng ilang mga government agencies? Mabibigat ang concern ng ating mga government agencies dahil pati sila sinusubaybayan nila syempre bukod sa sila'y resource persons dun sa investigasyon ng Senate Committee on Women tungkol sa kabuang madilim na kwento ng POGO sa ating bansa, lalo na sa puntong ito na particular iniimbestiga namin yung POGO Hub sa Bamban at yung kinalaman at personahe ni Mayor Alice Guo dyan sa nila ng mga informations, na-establish ba yung nationality ni Mayor Guo at yun din na-establish ba yung connection niya sa POGO at sa ilang mga criminal activities? Walang nakabawas o nakabura dun sa namumuo talagang opinyon ng komite na siguradong may kinalaman siya sa POGO Hub dyan sa Bamban. Dun pa lang sa documentary evidence, tapos syempre yung ilang mga inputs mula sa mga resource persons. Wala ring mas matibay na ebidensya na siya nga ay Filipino citizen. So nananatili talaga at lalo lamang naging solido yung mga tanong kung siya ba ay citizen o national ng ibang bansa at hindi ng atin. So what will happen next, ma'am, after nitong executive session? Ano yung susunod na magiging hakbang ng Committee on Women? Kailangan pa namin magkaroon ng at least isa or ilan pang briefing, particular halimbawa mula sa AMLAC tungkol nga dyan sa issue ng illegal revenue streams. At pagkatapos nun ay pwede kaming magtakda ulit ng pagdinig na even sharper, even more focused than we have been so far tungkol sa mga isyung lumabas tungkol sa POGO in general at in particular tungkol sa POGO Hub sa Bamban, in particular kay Mayor Alice Guo at lalong-lalo na dun sa lumilitaw na aspeto ng money laundering dito at sa ibang bansa sa rehiyon at pati yung mga concerns tungkol nga sa national security. Ma'am, may na-report po ba sa inyo na mayroong panibagong POGO Hub dyan sa Pampanga ba na ni-raid ng mga authorities ng PAO? Yes, balita nga po namin sa pamamagitan din ninyo sa media, ni-raid po sa Porac. May naging concerns pa nga kung ito ba ay na-leak, ito ba ay nasunog, pero kung ano pa man, nairaos po iyan at malamang makakarinig na tayo sa kanila soon kung ilan ang kanilang na-rescue na yung ibang mga aspeto ng o anggulo ng POGO doon ang kanilang iimbestigahan na. Okay, Marlon. Ay, sorry po nga pala. When you say raise it to the president is a national security threat, what do you mean by that? Ano yung napagkasunod? Ang panawagan sa executive session na sinusuportahan ko ay in effect nasabi ko na rin dati kay Presidente ng ilang ulit na siya na
habang nakapagsalita ng at least minsan ng Senado dun sa committee report ng Senate Committee on Economic Affairs sa ilalim ng kanyang dating chair na si Sen. Sherwin na paalisin na ang mga POGO sa loob ng 3 buwan, habang hindi pa yan na-actionan, ang executive naman ay pwede ding umaksyon. Kung si Presidente mismo ay magsabit na paalisin na natin ang POGO sa Pilipinas sa loob ng kung ilang buwan, pwede nang magsimulang mangyari yun eh. So ngayon, ang inaasahan ko ay mismong ang National Security Council bilang body sa gobyerno na may pinaka-shop, kumbaga mandato tungkol sa national security, ay sana i-bring up na rin nila ito kay Presidente para makapagsalita na sila tungkol sa usapin ng POGO bilang national security threat. May representative po yung NSC sa Senate. May representative din po sila, kaya naipahayag po namin sa kanila yung ganyang panawagan. Di ba si Presidente po mismo yung chair ng NSC? Yes, sila. Sa advisory body, hindi pa napag-usapan yung POGO sa serious threat to our country. I doubt na hindi pa nila ever napag-usapan ito. In fact, nabalitaan din namin ilang beses sa inyo, sa media, na mismo ang National Security Advisor ay nagsalita tungkol sa POGO bilang isang concern nila. So hopefully ay dinigin ng NSC yung aming panawagan at dinigin din ni Presidente na pag-aralan ang POGO kung ito ba si Presidente laban sa POGOs. After your executive session, mas nakakaalamaw ba para sa inyo yung sitwasyon ngayon ng POGO sa Pilipinas? Definitely. Mas nakakaalarma dahil walang reassurance na hindi ito banta sa ating mga komunidad o hindi ito banta sa ating pambansang seguridad. At ilang taon na itong problema, ang mga POGOs mula pa ng panahon ni Duterte, ang dami-daming masasamang epektong dinulot, napako yung mga pangako nung simula na na-excite ang iba na magdudulot daw ng economic gains. Di naman nangyari yun. Ang laking utang sa buwis, tas yun na nga, ang daming masamang epekto sa ating mga komunidad at posible sa ating bayan. At kung hindi natin ito tutugunan ngayon, decisively, mananatiling at magiging mas malaki pang problema ito sa mga susunod na taon. Before Victoria Tulad, ma'am, bagamat sinasabi kasi ni Mayor Goon na inosente siya at handa niyang linisin yung kanyang pangalan. Pero during the executive session, sa tingin ninyo, hindi na niya, mas nadiin itong si Mayor Goon, mas naging mabibigat yung mga ebidensya against her at mahirapan siya na sabihin yung sinasabi niyang linisin yung pangalan niya? Hindi pa rin hindi pa rin mas kumlaro yung identity niya kahit sa executive session. So kung ano yung hirap niya pagkatapos nung nakaraang hearing na sabi niya linisin ang kanyang pangalan, hindi po nabawasan yan. Baka pa nga nadagdagan. Kaya kung gusto sana niyang linisin ang kanyang pangalan, di dapat mula sa simula naging mas mahusay na resource person siya at hindi lalong nagdagdag ng mga tanong tungkol sa kanyang sarili. And I heard may sinabit ho siyang letter ngayon sa inyo, ma'am. Did you receive it, ma'am? Buti pa kayo na basa nyo na. Natanggap pa lang yata sa opisina ko, hindi ko pa nga nababasa. May excited yata sa kampo niya na iparating sa inyo. Okay, Victoria. Ma'am, good afternoon. So can we say po na after your executive session, mas may basis po to file criminal and administrative cases against Mayor Alice? I'm more confident na talagang magiging mga kasong inihain na at maaring ihain pa ng iba't ibang mga ahensya ng executive ng ating gobyerno. Lumalabas ang katotohanan hindi sa bibig ni Mayor Alice Guo at hindi lamang sa aming puspusang investigasyon, pati po sa mga parallel investigation ng mga ahensya ng gobyerno. Ma'am, sabi ni Senator Sherwin, and baka po na-confirm ng office nyo, nakaalis na raw ng bansa yung father ni Mayor Alice, pati si Wen Yilin. Paano po ito maapektuhan? Paano nito maapektuhan ang inyong investigation? Mahalaga at seryoso ang mga research na ginagawa ng bawat Senate office namin. I-establish namin bago matapos yung investigasyon kung nandito pa ba yung isang magulang o nasa ibang bansa na ba yung isang magulang, ano ba yung kalagayan nila, ano din yung kanilang legal status in terms of yung identity at yung pagtupad o paglabag sa mga obligasyon nila sa ating bayan sa ilalim ng ating mga batas ng Pilipinas. Last po for me, ma'am, was Mayor Alice invited po to the executive session? Why not? No. Ang executive session ay lamang talaga on request at para sa mga executive agencies natin para maging malaya sila sabihin in executive session yung hindi pa nila kayang sabihin in open hearing. Ma'am, ngayong alam na mismo ng mga executive officials, ng mga national security officials
ng administration itong mga nangyayari sa operasyon ng Pogo. Do you think aaksyon na si PBBM para nga ipagbawal na ipatigil na yung Pogo operation sa ating bansa? I At meron ba really- nag-commit sa mga executive officials na yun ang kanilang i-recommend sa Presidente? Well, syempre hindi naman sila makapagsalita kay Presidente, but I really hope aksyonan ito ni Presidente. Ano pa ba ang hihintayin nila, no? Lalo na kung magrekomenda ang NSC sa kanila na i-convene sila para diskusyonan nito at posisyonan itong usapin, itong tanong, ang Pogo ba ay banta sa pambansang seguridad? Okay, Camille, and then Mav. Please use the microphone. Ay, opo. My question is about this certain barangay. My question is about this certain barangay captain in Banban, Tarlac. It was reported that this barangay captain was suspended by Mayor Guo because of his refusal to sell about 500 plus na hectares, 54 hectares. And it will be parang in coordination with this Chinese group. It's ancestral domain. Paano po ang gagawin natin dito? Dahil obviously, sinasabi po doon kasi may resolution pa raw yung kanilang, yung Office of the Mayor and yung sanggunian na parang he was suspended for not abiding. And considering na ancestral domain, gagawin din Pogo, ano po ba ang mga move natin para dito? Will it be a point against Mayor Guo dahil that's against the Constitution? It would be against the Constitution. It would be against the Indigenous Peoples' Rights Act. Hindi pa po namin napag-aralan yung issue yan, pero narinig ko na nga yung usapin di umano ng land grabbing sa lupang ninuno ng mga katutubong Pilipino. Kung may aspeto pang ang isang barangay captain na IP leader ay sinuspindi ng mayor dahil nanindigan sila sa lupang ninuno nila, na may karapatan sila sa ilalim ng IPRA, kung investigahan at mapatunayan na may ginamit na kapangyarihan ng mayor laban sa isang barangay captain sa ganyang usapin ng sapilitang pagpapabenta ng lupa, hindi yan makakabuti kay Mayor Alice Guo. Okay, muna. Ladies first. Hi ma'am, good afternoon po. Ma'am, meron po kayong natanggap na information na allegedly the father of Mayor Alice Guo ay connected daw po sa Chinese Communist Party dahil meron pong mga posts sa social media, but did you receive any actual report on this po? Namomonitor din namin yung mga posts sa social media ng ating mga netizens at ng ilang, siguro mga nag-research din tungkol dyan. At bahagi yan ng mga tanong kung bakit pinaparaise ko sana kay Presidente sa pamamagitan ng NSC yung aspeto ng Pogo ba ay banta sa ating pambansang seguridad. Ang Pogo ba ay hindi lamang konektado sa mga international crime syndicates, pero siya rin ba ay konektado sa ganitong mga international crime syndicates dahil ginagamit ng ibang bansa laban sa pambansang interes ng Pilipinas. So, importanteng tanong pa rin yan. Kasi ma'am, pinapaimbita po natin si Nancy Gamo, and then last week po, meron siyang mga radio interviews, sinasabi niya na willing naman daw siya humarap. Nagparating na po ba siya sa committee na a-attend po siya sa susunod na hearing? Hindi pa naman, pero kung haharap siya sa komite namin, paghandaan niyang sagutin dahil may documentary evidence kami na bukod dun sa siya ang naglakad ng mga papel ng mga naunang negosyo ni Alice Guo, ay siya rin ang nag-ayos ng mga papeles para maka-operate ang Zone 1 sa Bamban nung mga taon na mayor na si Mayor Alice Guo. Napakinggan ko yung at least isa sa mga interview nila, dami niyang alam tungkol kay Mayor Alice Guo. Maalala nyo, nung una kong tinanong kay Mayor Alice Guo, ang Nancy Gamo, ang unang-unang sagot niya ay hindi ko alam. What does that tell you, ma'am? Na si Nancy Gamo nga po sinasabi niya, over a decade niya nang kilala si Mayor Guo at parang personal na kilala, and then Mayor Guo was denying knowing her dun pong umpisa. So, ibig sabihin, tungkol kay Nancy Gamo. Sorry, last ma'am, ano po kaya motivation? Bakit po kailangang magsinungaling on the identity of Miss Nancy Gamo? Siguro, kailangan magsinungaling kung may kailangang itago. So, kung ang pinaka-iniimbestiga namin kay Mayor Alice Guo ay yung kanyang link sa Zone 1, baka ayaw din niyang i-confirm ang pagkakilala niya sa kahit sino pang ibang tao na may documentary evidence na kami, may link din sa Zone 1. And then Danielle. Afternoon. Ma'am, si Senator Jinggoy po ini-insist na allegedly meron daw partner si Mayor Guo na parang allegedly involved din daw sa Pogo. Do you intend na invite din po ba yung sinasabing partner daw?
ni Mayor Go? Sa ngayon, hindi po. Hindi po. Inaalam lang namin yung personal life ni Mayor Alice Guo sa pagkakonekta niyan sa kanyang legal identity at saka legal personality para gawin o di dapat gawin yung ibang mga official acts niya. Kung yung taong tinutukoy ay may kinalaman sa Pogo, sa ibang bahagi ng bansa, posibleng at sometime in the future maimbestiga yon kapag mayroong tulad sa amin ngayon na may tumakas na biktima at nalaman po namin yon, or kapag magfa-fact find sa Pogo sa buong bansa, halimbawa kung tatalakayin ito ng NSC. Pero sa ngayon wala pong balak pa ang komite imbitahin yung taong iyon. Okay. Hi, Senator Bons from Rappler. Ma'am, balikan ko lang po yung sa SALN. Kasi di ba during the last hearing before, she presented two. June 30 and then July 1, and then you question bakit biglang bumaba. So tanong ko lang po, is your office looking into this? Kasi may precedent before, during the Corona impeachment trial before, yung sa Senate din, merong at least 6 public servant na na-dismiss because of minor infractions sa kanilang SALN. So is this another ground for disqualification for the mayor? Sa ngayon, if it will lead to that, then pag-reinforce siya dun sa ibang mga procedure, halimbawa sa COMELEC or sa ombudsman ba yon, yung isa na posibleng matanggal sa posisyon. Pero just as surprisingly contradictory documents, yung pagtanggal ng mga 7 real assets as land properties mula dun sa unang SALN of 2022 papunta dun sa pangalawang SALN of 2022, 1 day apart lang. Yung pagtanggal sa mga business interests dun sa pangalawang isinumiteng 2022 SALN, talagang pwedeng lumabas na paglabag dun sa obligasyon naming lahat ng mga nagtatrabaho sa gobyerno na magbigay ng kompleto at totoong statement of assets, liabilities, and net worth. Ma'am, si retired Brigadier General Jerry Zamudio, may pinadala po siyang mga information na parang sa tingin niya warrant sa Senate inquiry. Galing daw ito sa isang dating Deputy Director General ng National Security Council. Ito yung mga details. Kaugnay po ito ng, sabi niya, ay significant presence and activities ng mga Chinese doon sa isang island sa Cavite. Nandito po yung ilan, kasi ang haba-haba ng sinabi niya. Approximately 30,000 Chinese nationals reside and work on Pogo Island, Cavite, formerly Island Cove Resort. And then all consumables such as beer, snacks, and soft drinks served and sold on the island are China-made and packaged. There are at least 2,000 Filipino construction workers on the island, housed separately. The island employs an airport-style entry system with computerized, colored, and numbered passes. A restricted VIP housing block which no Filipinos can access overlooks the Philippine Navy's Sangley Point Naval Base. At marami pa po siyang ibinigay na mga informations na galing nga daw sa dating Deputy Director General ng National Security Council. So ang tanong mo niya, given itong mga alarming details, can the Senate initiate a Senate inquiry to investigate the truth of these matters kung ito daw ay totoo? Kung matuloy yung pag-aksyon sa rekomendasyon ng Senate Committee on Economic Affairs na pinirmahan kong committee report na i-ban ang Pogo sa loob ng 3 buwan, kung pagkatapos ma-finalize itong committee report ng Senate Committee on Women at siguradong ire-rekomenda naming paalisin na ang Pogo sa Pilipinas, then kahit aling Pogo hub, kahit saang bahagi pa ng bansa, ay kakailanganing paalisin din. Pero may initial info na kayo tungkol Yung ganitong mga inputs mula sa social media, sa iba't ibang netizens natin at iba't ibang mga manunulat. And then may mensahe sa inyo, ma'am, na sabi niya, an inquiry is crucial for ensuring the sovereignty, security, and well-being of our nation. I trust in your commitment to safeguarding our country and hope that through your efforts, the government can take immediate step to address this concern. Yun po yung message. Maraming salamat kay General Zamudio. And i-follow po talaga namin yung panawagan sa NSC at sa pamamagitan ng NSC, panawagan kay Presidente. Okay, Marlon. Yung binanggit ni Ate Selly, di ba mas interesting yun kasi yung Island Cove, malapit talaga siya sa naval base natin sa Sangley Point. Yeah. And actually even before that, may mga ganong concern na yung pagtatayo ng Pogos doon, baka parang smoke screen lang siya to surveil yung naval base natin sa Cavite. That's why
yung tanong sa NSC at kay Presidente kung ang POGO ba ay banta sa national security. Dahil may ganitong posibleng aspeto sa lahat ng POGO hubs dito sa buong Pilipinas. So, kaya interesante whether that hub or others dahil sa ganung aspeto. Yung kung ano lang po yung pwede nyong ma-share, Senator. Kasi yung ba binabanggit nyo na national security threat. Can you mention even a few instances or issues discussed during the executive session na pwedeng hindi i-share sa public? Bakit nyo nasabing national security threat na yung POGO? Nung simula ng executive session, akong nagpaalala sa lahat na executive session ito at subject sa rules ng Senado. Kinaya kong talakayin yung ilang mga paksa na tinalakay namin. Pero sigurado sa pagdating ng susunod na committee hearing, open hearing, public hearing, mai-surface na namin yung ibang mga punto na by that point in time, mas na-finalize na at hindi na subject ng ongoing operation or ongoing investigation. Eh, ma'am, i-follow up ko lang. In case na inyong imbestigahan itong sinabi ni retired General Zamudio, malaga ba na humarap yung former Deputy Director General ng National Security Council kasi siya yung nag-share ng information? Si General Zamudio? Sa kanya. Siya yung nag-share sa kanya yung... siya ba mismo? Hindi, tinatanong ko. Sabi niya natanggap niya yung message niya yun for a former Deputy Director General ng NSC. Okay. Posible, maimbita sila, but at the very least, yung kasalukuyang NSC ay tatanungin dahil sila din naman ang dapat may institutional memory ng lahat ng mga information or intelligence na mayroon ng council. Cecil and then Nino. Apo, Ma'am Cecil sa Star. Ma'am, while you mentioned that you have gathered substantial information during the executive session, ano pa po yung ina-expect natin na hahanapin sa mga susunod na hearing po? Ipa-finalize na lang namin. Ano pa ba yung, sino-sino pa ba yung mga resource persons na dapat naming imbitahin? Alin pa bang mga angulo ang dapat talaga naming i-pin down? Merong bang angulo na dapat bitawan na namin? So basically yon, further sharpening, further honing yung magiging findings at recommendations namin sa committee report. Schedule na po ba tayo for the next hearing, whether executive or open? Wala pa pong schedule sa susunod na hearing. In between this executive session at yung susunod na hearing na iyon, meron kaming at least isa pang briefing mula sa AMLAC tungkol dun sa illegal revenue streams, and then magtatakda po kami ng susunod na hearing. Present, ma'am, ano na yung pieces of legislation that you could sense na pwede nating itulak na nakuha natin dun sa mga previous hearings ng GO? Marami-rami na rin. Starting from pagpapalakas ng implementasyon ng mga batas nating pumoprotekta sa mga kababaihan at mga bata, yung related labor rights na nilalabag sa illegal recruitment and detention, yung maraming lumabas sa aming investigasyon sa ang tawag nito, yung Pastilla scam, including yung pagpapalakas sa mga immigration-related na batas natin, lalo na't higit na naging high-tech ang human trafficking for one. Tapos dito, yung oversight dun sa pagpapatupad ng mga batas tungkol sa hindi lang POGO kasi gusto ko at ilan sa amin iban na talaga yan, pero yung buong business model ng industriya kung saan siya nailagak. Meron ding mga rekomendasyon yung iba't ibang agencies na resource persons na pagpapalakas ng iba't ibang mga batas kung sa ilalim no na sila'y nag-ooperate para maging higit silang effective sa pagpapatupad ng kanilang mga mandato. So marami-rami. Last na po, do you share po yung sinabi ni Senator Jinggoy na even the late registration policy ng gobyerno dapat mai-revisit kasi parang na-abuse na in this case? Salamat po. Pwede siyang i-improve kasi marami naman tayong mga kababayan na nalilate register talaga sa valid naman na mga kadahilanan. Marami po tayong mga kababayan na nalilate register, nagle-late register na wala naman silang balak gamitin yung registration of live birth nila para sa mga krimen. Lalong wala silang balak gamitin yung kanilang na-late register na live birth nila para labagin yung pambansang interes ng Pilipinas. Nagkaroon lang sila ng valid reason na nahuli. So, siguro tulad nung may bago kaming naipasang batas, di ba, yung Automatic Birth Rectification Act, ay baka pwede ring pag-aralan namin paano i-improve yung ating late registration system para hindi makasangkapan ng mga may masasamang balak tulad mukha dito sa aming kasalukuyang investigasyon, pero para din mas mabuting mapag
paglingkuran. Yung mga legally naman, legit naman, naghahabol lang talaga ng late registration of live birth. At makatotohanan at hindi contradictory yung mga impormasyong ibibigay nila para makuha yung registration na yon. Ninyo, JB, Nympha, and then Mark. Ma'am, tanong lang po, no? Doon sa executive session, na-establish naman yung national security threat, di po ba? Sa tingin ko na-establish na threat ang POGO sa national security. At kaya hinihiling ko na si Presidente at sa pamamagitan ng NSC ay pag-usapan na ito. Ang maraming impormasyong ibinibigay sa kanila over the past several years ng iba't ibang executive agency. Siguro napapanahon na pumosisyon sila bilang NSC at bilang ang Presidente. Ma'am, na-establish din po ba kung gaano kalaki yung sakot ng national threat na yun o anong level na doon sa executive session? Yun ang iniimbestiga pa. Pero at the very least, nagpapasalamat ako na yung mga ahensya na dumalo sa executive session ay pinag-aaralan talaga itong anggulo ng POGO kaugnay ng pambansang seguridad at umaasa ako na pagdating ng susunod na public hearing, mas masasabi na nila and publicly ano na yung posisyon nung kanilang department o agency at paano nila aaksyonan ito. And I'm hoping na aaksyonan ito hindi lamang ng legislature pero ng executive sa isang coordinated na paraan. Dahil mukhang coordinated din ang aksyon ng mga POGO na ito. Ma'am, doon ba sa isa sa magiging recommendation nyo, ay encourage nyo lahat ng senators to sign sa isang resolution na hinihiling ng i-abolish talaga yung POGO? Dati nang may majority numbers namin na committee members ng Committee on Economic Affairs sa ilalim ng nakaraang chair niya na si Sen. Sherwin. Dati na kaming pumirma ng ganyan. So, kumbaga, minsan ang may sense of the Senate na ganon. So, sana ma-adapt na ito in plenary at sana dahil kayang gawin ito ng mas mabilis kaysa pa sa amin sa Senado, sana umaksyon din si Presidente. Siya na ang magdesisyon at magsabi, paalisin na yung mga POGO. Thank you, ma'am. Okay, JV, and then Nympha, and then Mark. Okay.